Ocean Adventures Vlog number 5, Bicol Tour Part 1, Legazpi, Albay. Pauwi kami ngayon sa probinsya ng nanay ko sa Bulan, Sorsogon. 19 kaming lahat kasama ang 2 bata at may dala kaming 3 sasakyan. 15 hours ang biyahe mula sa Dasmariñas, Cavite papuntang Bulan, Sorsogon. 18 kung isasama sa bilang ang mga stopovers. Kaya we've decided na sulitin ang outing na ito at daanan ang mga magagandang pasyalan along the way. 12 AM kami umalis ng bahay para maiwasan ang traffic. 5 hours na nga ang nakalipas at nasa Quezon Province pa lang kami. 7 AM ay nag-breakfast muna kami sa Gumaca, Quezon. After nun ay nagpatuloy na kami sa biyahe. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. Nagkandaligaw-ligaw pa nga kami sa mga detour kaya lalong natagalan. Time check, it's 10 AM at nasa Ragay Bridge, Camarines Sur na kami. Inabot na nga kami ng tanghali sa daan. Kaya nag-lunch muna kami dito sa Lady Madel Fast Food sa Sipocot, Camarines Sur. So far ay 12 hours na kami nagbabiyahe. Medyo pagod na yung mga nagdadrive kaya binabuti naming magpahinga muna dito saglit. Heads up lang, medyo gold nga pala yung presyo ng mga tinda nila, mas mahal ng kaunti sa Jollibee. Pero sulit naman dahil authentic lutong bahay at malasa talaga. Hindi siya yung typical na matitikman mo sa mga karinderya sa Metro Manila. Ramdam ko na nga yung panlasang Bicolano na natitikman ko lang noon sa luto ng nanay ko. Parang lahat ng ulam nila may lasang maanghang. May mga tambayan at coffee shop din sila sa likod. Kaya pwedeng-pwede kayong mag-chill habang nagpapawala ng antok. After nun ay nagpatuloy na kami ulit sa paglalakbay. 3 PM na nga at for the first time ay natanaw na namin ang Mount Mayon. Talagang kitang-kita mo ang perfect cone shape nito mula sa anggulo kung nasaan kami. May mga side kasi ng Mount Mayon na hindi na siya masyadong perfect cone dahil na rin sa sobrang pagiging aktibo nito. "5 PM na nga nang nakarating kami sa Legazpi City. Dito kami sa Mayon Backpackers Hostel magstay. Maraming parking spaces sa labas ng hostel kaya di problema ang parking. At marami ding mga tindahan na mabibilhan ng pagkain sa paligid. Meron din namang tinda sa hotel, pero expect na mas mahal yon kesa sa mga sari-sari store sa paligid. Malinis ang lugar at very accommodating ang mga staff. Ito nga pala yung mga rates ng mga rooms nila. Nag-rent kami ng 3 air-conditioned rooms. Bawat isa ay may 2 double decks at 1 queen size na bed. Kasya ang 6 na katao sa bawat room. At meron ding private toilet ang bawat isang room.
walang masyadong tao sa lugar nung nagpunta kami. Siguro kasi ay may mga pasok pa ang mga estudyante. Meron din nga palang inclusive na breakfast para sa lahat ng mga nagstay dito. Meron din nga pala silang roof deck na pwedeng tambayan kung saan kitang-kita ang Mount Mayon. Kaso nga lang, makulimlim nung nagpunta kami, kaya di kita. Pero ayun siya. Natulog na kami lahat agad pagkatapos ng dinner kasi napagod kami sa biyahe at kailangan naming gumising na maaga para makapaggala sa bayan at bisitahin ang mga landmarks. Kinaumagahan ay sinimulan na namin ang paggagala sa Legazpi City. At ito ngang napakagandang Our Lady of the Gate Parish Church, commonly known as Daraga Church, ang una naming pinuntahan. 252 years old na ang napakalaking simbahan na ito na itinayo noong 1773 sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. May mini museum nga pala sa loob itong church na ito na naglalaman ng history ng simbahan. Marami ring mga Catholic saint statues and paintings sa gallery na ito. Kung ikaw ba naman ang 2.5 century na ang tanda, siguradong marami-rami ka na ring pinagdaanan. Dito di umano, lumipat ang mga deboto ng Cagsawa Church nung lumubog iyon sa lahar noong 1814 eruption. Mahigit 200 years na ang nakakaraan. Kung isa kang religious Catholic devotee, ay talagang magugustuhan mo ang mga display nila. Mula sa church grounds ay kitang-kita mo ang buong syudad at ang Mayon Volcano. Sinadyang sa ibabaw ng burol itinayo ito para makaiwas sa lahar. After nun ay nagpunta naman kami sa Cagsawa grounds para mamili ng mga souvenirs. Napakaraming mabibili dito. May mga pagkain, accessories, sombrero, especially pili nuts. Napakarami ring mga handicrafts at local products na tinitinda dito. Very good sign na booming ang tourism ng lugar. Bumili pa nga kami ng samurai at dagger na hindi ko na lang ipapakita at baka ma-strike pa ako ni YouTube. Namili naman ng mga sombrero at iba-ibang handicrafts yung mga tita ko para may pasalubong daw sila sa mga amiga nila pagbalik namin sa Manila. At syempre, di namin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang spicy ice cream nila. Hanggang level 4 daw ang spiciness na meron sila, pero okay na ako sa level 2 at baka mag-LBM pa ako. Level 4? Mangang ba? Kaya? Ngayon pala siya umaang. Tita, Okay, hindi po pa umiyak eh. Oo. Ano ka talaga? Ay, Ano? okay lang. Kaya pa? Oo, hindi siya yung...
Baka mamaya pa to. After makapamili, ay nagpunta na kami sa Kagsawa Ruins. At eto yung entrance fees nila. Lingid sa kaalaman ng mga hindi pa nakakapunta dito, ay hindi lang yung bell tower ang natitira sa Kagsawa Church. Meron pa ring mga remnants ng katawan ng dating simbahan na makikita sa likuran. Natatakpan lang lagi ng mga puno kaya hindi kita sa picture, kahit sa Google Maps. Ang Kagsawa Church ay unang itinayo noong 1587, pero sinunog at sinira ito ng mga Dutch pirates noong 1636. Muli itong itinayo noong 1724, ngunit muli itong nasira kasama ng buong bayan ng Kagsawa noong sumabog ang mayon ng February 1st, 1814. Magkahalong awe-inspiring at ancient ang ambience ng ruins. Para akong naglalakad sa Harrenhal ng Game of Thrones. Kinagabihan ay nagpunta naman kami sa farm plate para mag-dinner. Matatagpuan ito sa Barangay Kiwalo, Daraga, Albay, katabi lang din ng Legazpi City. Maraming pwedeng gawin sa farm plate. Pwede kayong mag-horse grazing, biking, carabao ride, or ATV. Pero for now, nandito lang muna kami para kumain kasi napagod na kami sa kakalakad buong araw galing sa Kagsawa Church. Maraming iba't ibang pagkain dito. Para siyang food court na nasa tuktok ng burol sa gitna ng gubat. Very Instagram-worthy ang lugar na ito. Medyo malas lang talaga at hindi ako makapag-drone kasi naulan. Meron din nga palang live music band na natugtog sa loob ng barn. Kaya lang, kailangan ko tong i-mute kasi yung mga kanta nila ay may copyright. At baka makopyright tayo ni YouTube. Affordable ang mga prices dito. Para ka lang kumain sa Jollibee or McDo. And malinis din ang lugar. Pati na yung mga CR, very well maintained. After kumain, ay nag-ikot-ikot muna kami para mag-picture-picture. Kung malapit lang to sa bahay ko, ay malamang araw-araw akong nandito. Mahilig kasi talaga ako sa mga park. Lalo na yung very nature-inspired ang setting. At lalo na't may swing. Ayan na nga't naglaro na ang bata. Pagbigyan nyo na ako. Para kang naglalakbay sa loob ng isang fairy-themed village. Next time, sisiguraduhin kong pupunta kami dito ng umaga. After kumain sa farm plate, ay kailangan na naming umuwi at matulog ng maaga dahil may mayon ATV adventure kami kinabukasan.
Kinabukasan ay maaga kaming gumising dahil mag-ATV na kami papuntang Mount Mayon. 7 AM dumating ang sundo namin. Van ang dapat na susundo sa amin kaso nasiraan daw. Kaya pick-up ang sumundo sa amin. Pero sa totoo lang ay mas gusto ko yung pick-up para simula pa lang adventure na agad. Kung mag-ATV nga pala kayo, dapat ay agahan ninyo para di kayo abutin ng tirik na araw sa trail. Mas maganda din kung maglalagay kayo ng sunscreen para iwas sunburn. Katabi lang ng Cagsawa Ruins ang starting point ng trails. Hindi lang namin ito pinagsabay kahapon kasi gusto naming umaga pumunta. At inabot nga ng halos 30 minutes bago kami makarating sa destination namin. Unang kita ko pa nga lang sa mga ATV ay sobrang excited na kagad ako. At dito nga pala kami sa Off-Road Trail Adventure Park nag-book. Ito naman ang mga rates nila. And I'll leave a link in the description para sa Facebook page nila. Maraming possible trails pero ang pupuntahan namin ngayon ay yung mga pang beginners lang. Yung tinatawag na Green Lava Trail. Bago magsimula ay magbibigay muna ng briefing at instructions ang mga guides. It's best to make sure na sundin ninyo ang lahat ng instruction nila for everyone's safety. 8 AM na nang nakasakay kami ng ATV at nag-practice muna kami ng mga 10 minutes bago kami umalis. Quiet na muna ako and I let the adventure speak for itself. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret stars
Patapos na itong part 1 ng Bicol Adventures natin. Sana'y samahan nyo kami ulit sa part 2 kung saan pupuntahan naman natin ang Subic Beach sa Calintaan Island, na kilala din sa tawag na Pink Beach.